Seryoso raw ang banta sa buhay ni Wally Sombero kaya inaayos ng seguridad para sa pagbabalik niya sa bansa para makadalo sa pagdinig ng Senado tungkol sa bribery extortion scandal sa Bureau of Immigration. Dumipensa naman si Justice Secretary Aguirre sa tanong kung paanong nakalabas ng bansa si Sombero kahit natanggap ng kalihim ang abiso. May report si June Veneracion. Mga litrato ito ni Wally Sombero noong February 6 sa airport sa Vancouver, Canada habang nilalapatan ng paon ng lunas. Pauwi na sana siya noon sa Pilipinas pero hindi pinayagang makasakay ng eroplano dahil kinakapos daw ito sa paghinga at pinagpapawisan. Nang suriin, tumaas na pala ang sugar level sa kanyang dugo. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi nakadalo si Sombero sa pagdinig ng Senado kahapon sa extortion scandal na kinasasangkutan ng dalawang dating Immigration Deputy Commissioners, sina Attorney Al Argusino at Attorney Mike Robles. Pinapakontempt siya ni Senador Richard Gordon at binantaan pa na ipapakansela ang kanyang passport. Ayon sa abogado ni Sombero na si Attorney Ted Contacto, dadalo raw ang kanyang kliyente sa susunod na hearing sa February 16. Decidido yung tao. Decidido yung tao mag-testify. Seryoso rin daw ang banta sa buhay ni Sombero. May mga nananakot daw kay Sombero para hindi siya makadalo sa Senate hearing. Kaya kasama sa mga inaayos si Attorney Contacto ay ang seguridad ng kanyang kliyente sa magbabalik dito sa Pilipinas mula Canada. Basta si Wally, he has a story to tell the Filipino people. Marinig yan on February 16. Ang kwentong yun ay tungkol doon sa pangingikili na Argusino at Robles ng 50 million pesos kapalit ng paglaya ng nasa mahigit 1,000 undocumented Chinese national na nagtatrabaho sa casino ng gambling operator na si Jack Lam. January 17 nang umalis ng bansa si Sombero papuntang Singapore. Isang araw makaraang maglabas ng lookout bulletin order ang Department of Justice laban sa kanya. Pero January 6 pa lang daw, sumulat na ang abogado ni Sombero kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II para magpaalam na aalis na Pilipinas si Sombero para magpa-check up. Wala raw nakuhang tugon ang kampo ni Sombero. Itinuloy ni Sombero ang biyahe papuntang Singapore kasama ang kanyang abogado. Dapuntang Taiwan hanggang nakarating sa Vancouver, Canada. Sa panayam sa programang News to Go kanina, inamin ni Secretary Aguirre na natanggap nila ang liham pero hindi niya ito inaprubahan. O yan po sulat na yan, hindi ko inaprubahan dyan. So, okay, so you're denying that you... There is no permission. Tinanggap namin yan, but I never approve of it. Kaya walang makapagsasabi na pinayagan ko sila. Hindi naman malinaw kung may ginawa siyang hakbang para pigilan ang pag-alis si Sombero. Pero sabi ni Aguirre, dapat daw pinigilan sa immigration si Sombero dahil dito. Unless there is an allowed departure order, talagang dapat i-implement ng immigration officer yung ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order. Ngayon, hindi po yan na ipatupad ng tama ng ating immigration officer. Obligasyon nila na dapat talagang sitahin. Hindi nila sinita. So kaya nakaalis. But there was never any permission or allowance or order from me allowing Sombero to depart. Hindi nagpaulak ng panayam ngayong araw ang Bureau of Immigration. June Veneracion, GMA News. Samantala, kasama raw ng dating pulis na si Wally Sombero, kanyang abogado, nang umalis ito ng Pilipinas nitong nakaraang Enero. Base ito sa impormasyon mula sa isang source sa Bureau of Immigration. Sombero ang dating pulis na nagbigay umano ng 50 milyong piso sa mga noy Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration para mapalaya ang mga Chinese national na inaresto sa kasino ng negosyanteng si Jack Lam. Ayon sa naturang source, 4:28 ng umaga noong January 17, natapos ang proseso ng immigration ang isang Gregorio Luis Contacto III. Lumipad si Contacto patungo Singapore sakay ng Flight PR 511. Kapareho ni Contacto ang flight details ng isang Wenceslao Sombero na natapos ang proseso dakong 4:48 ng umaga. Lumalabas din na talagang sumailalim sa verification si Sombero base sa inisyatibo ng isang immigration officer bago ipasa ang issue sa kanyang supervisor. Sa pagdinig kahapon kaugnay ng umano'y bribery extortion kay Lam, tinalakay kung paano nakalabas ng bansa si Sombero sa kabila ng lookout bulletin order na inisyu laban sa kanya. Ayon naman kay Attorney Contacto, mula Pilipinas sinamahan niya si Sombero sa flight papuntang Singapore. At mula Singapore, nagpunta na raw ng Taiwan si Sombero
at mula roon bumiyahin na ito pa Vancouver sa Canada. Pinapasight in contempt na ng Senado si Wally Sombero nang hindi na naman siya makasipot sa pagdinig kahapon kaugnay ng umano'y panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam sa Bureau of Immigration. Si Sombero ang tumayong middleman ni Lam sa umano'y panunuhol ng 50 milyong piso sa mga nooy Immigration Deputy Commissioner na sina Al Argusino at Michael Robles. Bilang kapalit umano ito ng pagpapalaya sa mga Chinese na iligal na nagtatrabaho sa isa sa mga kasino ni Lam. Ayon sa kanyang abogado, nakaranas ng palpitation si Sombero na pauwi na sana mula sa Vancouver, Canada. Bagay na pinagdudahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Richard Gordon. Tanong din ng senador bakit nakalabas ng bansa si Sombero gayong may lookout bulletin laban sa kanya. Ayon sa kampo ni Sombero, ipinaalam daw niya ito kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ipinatawag na sa susunod na pagdinig ang immigration officer na naka-duty nang makaalis ng bansa si Sombero. Kaugnay po ng pagdinig kahapon ng Senado sa panunuhol umano ni Jack Lam sa mga opisyal ng Bureau of Immigration, makakausap natin ngayon si Senador Richard Gordon. Mga kapuso, maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. I-tweet lamang po ang inyong mga katanungan o komento gamit po ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Senator Gordon. Good morning. Who's this? Si Cara po, Cara David po. Ay, sorry. Good morning. Good morning. Good morning, sir. You're on the air na Good morning, po. Sarah. Good morning. Okay po. Sir, sa isang panayam po, you were quoted na you had a conversation with Wally Sombero via text message at sinabi niyang may banta raw siya sa kanyang buhay. He doesn't feel safe. Do you believe him, sir? Well, I don't have to believe him. Insofar as I'm concerned, he is a former police officer. Malakas ang loob niya makalapit sa mga matataas. Nag-lecture pa siya sa immigration. At alam niya how to protect himself. Alam niya kung paano siya lulusot. And I really think that he is malingering. Diniisip niya lang kung paano siya makakapakanig ng hearing at kung masasagot niya lahat yung mga bato sa kanya, gagawa niya ng paraan, babalik siya. Pero kung nakikita niya na hindi niya masasagot, palay ko, hindi babalik niya. Kaya nga, we did what we had to do. We will put him under contempt and we will recommend that his passport be taken and be cancelled. Okay, he was also asking for immunity. Tama po ba, sir? Oh, we cannot give immunity. We can give him protection from the USA, which I granted because I had to COMSEC connect with dun sa USA para mabigyan siya ng protection. Kung gusto niya, doon siya sa Senado o kung gusto niya kung saan. No? Pero we cannot give him immunity or whatever. Or ang pwede lang niya ang Secretary of Justice later on reports. Okay, na-mention nyo na po yung Secretary of Justice kasi ang sinasabi po nitong si Wally Sombero ay nagpaalam naman daw siya, pinaalam naman daw niya kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre na he will be traveling out of the country again. Yun nga po, sa palagay niyo po ba may liability itong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil nakalusot po itong si Sombero at makalabas ng bansa? Well, in fairness, the Secretary of Justice ordered immigration lookout, no? Opo. Order at in-implement ng Commissioner of Immigration. It did not go down. Actually, na-implement ng pinakabababa. At pagdating doon sa mababa, sabi niya, may Sombero dito, pareho ito si Wally Sombero. Tumawag kayo ng supervisor at yung supervisor, without consulting, meron silang patakaran dyan. Pagka na may ganyang order, pwede mo tawagan ang NBI o ang Secretary of Justice at hindi nila ginawa ng commissioner. Ang ginawa nila, pinalabas nila. So that means, talagang, kaya marunong yan si Wally Sombero, alam niya ang gagawin niya, aalis na. So, pinaliwala ni Secretary Aguirre yung kanya sinasabi na siya ay aalis at pinigyan nga ng order para makausap siguro siya mismo kung anong pake niya kung bakit siya alis. Okay, sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga manunood, pag sinabi pong may lookout bulletin against a person, ibig sabihin ba nito hindi na siya pwedeng umalis ng bansa? Ano po ba yung parameters po nitong ganito? Well, ang parameters dyan, lookout bulletin, pag nakita ka at palabas ka, it will be presumed na aalis ka, kaya i-investigate ka muna bago ka paalisin. At sinunod naman ito ng immigration officer na nandoon sa paliparan. Yun nga lang Hindi sinunod. Hindi sinunod.
Yung pinakamababa, nag-report, may Argusino dito, suspect niya sa Argusino. He was overturned by The supervisor. yung supervisor. All right, okay. So, paano po At hindi na-report sa commissioner. At hindi na-report sa Department of Justice, kaya lumalaman nila, 2 days na, nakalayas na. Okay, okay. So, ano pong mangyayari dito? Ay imbestigahan nyo rin po ba itong mga immigration officials na involved dito? Tanong ko kay Secretary Aguirre, medyo mahangang na yung sinabi ko. Kung hindi ko sinusunod, and I must tell you, with all due respect, sabi ko gano'n, na pati kayo napapaghinulaan, kaya dapat ipaliwanag niyan. At dapat kanyan. Sabi naman niya, gagawin niya raw lahat na magagawa niya. And in fact, sabi niya, huwag suspendin yan, iniimbestiga yung tao yun. At sabi ko, hindi, dalihin nyo rito yan, pati si Commissioner Morante, sabi ko, dalihin nyo rito yan para kami mismo ang makaalam kung anong nangyari dyan. So agad pero nagsabi rin sa akin na hindi naman makakalabas sa immigration kung hindi escorted. At alam mo naman dyan, pagkaraniwan tao, pag may kapangalan ka, lalo na kung overseas worker ka, dinidetain nila kung may kapangalan ka kahit na malinaw na hindi na ikaw yun. Pero tama lang, i-detain para malaman kung may kaso ka na tumatakbo ka. Pero ang ginagawa, madalas yan, nagiging racket yan ng ilang mga salpahing immigration officer. Hindi naman lahat, pero ilan meron gumagawa ng racket na ganyan. Okay. Sinabi rin po ni Secretary Aguirre na pati raw si PAGCOR Chairperson Andrea Domingo ay tinangkang suhulan din daw ni Jack Lam, pero itinatanggi na ito ni Domingo. What do you think does this imply? Actually, ang sabi niya, ang paliwanag, sinabi naman ni Andrea Domingo, hindi yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya naman ni Juan, hindi yun ang nasabi niya. Ang sabi niya, it was more or less a passing conversation practically. Na sabi niya, baka ikaw, parang ganon, hindi exact yung language na sinasabi ko, pero ang import noon ay sinasabi niya, parang may nagbibigay ba rin sa'yo or something like that. Opo. But the fact is, sinabi ni Andrea, wala nagbibigay sa kanya, and all her meetings ay nandun sa kanyang opisina at kasama niya yung mga abogado niya. Okay. Ano po ang maaasahan natin sa susunod na pagdinig kaugnay dito sa isyong ito? Haharap na po ba yung mga dalawang interpreter po nitong si Jack Lam, pati raw si Atong Ang? Hindi ko nahirap yun. Kahapon na andun yan. Sinabi ko naman doon eh. Hindi ko hinarap yan dahil alam ko ang laro ni Sombero ay hinihintay niya na kung anong sasabihin nito mga ito. Kaya hindi siya umuwi. Marami silang mga intelligence eh. Alam mo, marami lumalapit, marami nangangawil sa akin, lumalapit kung anong gagawin ko. Kaya hindi ko sinasabi, pati sa Blue Ribbon, yung staff ko, pinagpapawala ko, huwag magsasalita. Pero ang dami talaga lumalapit at alam ko anong gagawin namin. Kaya hindi ko sinabi kung sino itestigo na lalabas, pero nalaman pa rin ng media yan. Sabi ko, hindi ko muna ilalabas ito hanggang hindi lumalabas itong si Sombero para hindi siya makakalabang. Pero pag hindi siya lumabas dyan, pinakakansel namin ang passport niya para maging ng contempt, sunado ng DFL para makansel yung passport niya para mapilitan siya umuwi. At pagkatapos yan, talagang hahabulin pa rin namin siya kahit anong mangyari. Okay. Alam ko po hindi pa po tapos yung mga pagdinig, pero so far po, based sa mga results ng mga hearings, mga nagdaang hearings, sa palagay niyo po sino po yung kapanipaniwala at meron na po bang dapat kasuhan kung meron man, sir? I think the whole country knows na malaki ang pananagutan ng dalawa. Si Argusino at saka si Robles. Bilo, 17 araw, hawak nila yung pera, wala ni anong spot report. Yung anong kwan. At nung nabuko, nakipaghati pa sila kay Kalima. Si Kalima rin, malaki ang pananagutan. Masasabi sila tatlo sigurado ko. At kaya nga tayo nag-iimbestiga para malaman natin kung ano ang... Kasi pwede ka rin maparusahan kung ikaw ay negligent sa mga tao mo. Si Commissioner Morente, at tinitingnan natin kung anong pananagutan ng Senator, si Secretary Aguirre, kung siya ay nagpabaya. Pero nakakasiguro ko doon sa tatlo, pwede nang filean yung agad. So, at pinainan na sila sa ombudsman. At ang sabi ko nga kapon, if the ombudsman is listening, there's enough evidence here, I believe, to convict these two people. So you don't buy their story na this is part of their investigation daw? Kaya how can you buy it, diba? Nagbabad sila doon. Inuwi nila yung pera, 17 days. At nangihingi pa sila, pamiting-meeting sila. Wala silang sinasabihan. Sinama pa yung kapatid magbitbit. Ilagay sa kotse.
nagpunta pa sila sa party ng kanilang fraternity na malalaking tao na andon. Pagkatapos, sinundan pa ng mga meeting at nakipaghatihan sila kay Kalima. Kaya nagsama-sama si Eddie, si Sally, si Patty, at saka si Sama. Okay. Sir, may tanong po yung isa sa ating mga Twitter followers. Kung hindi raw po sisipot si Sombero, ipapa-aresto na po ba siya? Yes, I said it yesterday. In fact, we're canceling his passport para mapagpapilitan siya umuwi. Alright. On another topic, Senator, kasi mainit din yung issue ngayon ng death penalty. Ano sa palagay po niyo ang magiging kapalaran ditong death penalty bill sa Senado? Well, right now, pareho, may chance na umabot sa Korte Suprema because meron tayong pinirmahan na international convention na niratify natin at kinangkor natin. At yung first protocol, pinirmahan rin, kinangkor rin, niratify ng Senado at saka ng Presidente. Pero itong pangalawa, kung saan may commitment tayo na ina-abolish siya at in-abolish na natin yung death penalty, so na-overtake na ng events siya, ang issue niya ngayon, ibabalik pa natin dahil nakapirma na tayo, o sapat na ba yung concurrence ng Presidente, yung ratification ng Presidente na hindi dumaan sa Senado, sa kabila ng ang Senado ay dapat kasama sa pag-concurrence ng mga treaty international agreements ng Okay. So yan ang issue dyan. Oh, right, sir. I just need to ask you this one last question kasi ito po yung umiikot na balita ngayon, lalo na sa social media. Yung ginawang move ng Kamara na yung plunder daw ay tatanggalin na doon sa listahan ng mga pwedeng mapatawan ng death penalty. Your thoughts on this, sir? Well, ako ayoko ng death penalty. Nahihirapan rin ako. I don't believe in the death penalty. However, plunder is plunder. And drugs are drugs, no? Ang nakakapagpaduda lang lahat ng nation sa Asia, yung drugs kasama, death penalty tayo hindi. Kaya ginagamit nga tayo na daanan. Pero on the other hand, pag inalagay mo yan, pag makikiusap tayo dun sa mga papatay nila, sabihin, meron rin kayong death penalty. So, ako sa simple sa akin, bawal yan. Pero sa akin, each one must vote according to his conscience, according to what ako ay mag-against EJK killings. Ano yung pinalalabas pa kung ano. Pero ang kailangan natin, we are a rule of law, mabagal nga, pero kailangan makuha natin yung ebidensya. Katulad dyan, si Marcos, yung Colonel Marcos, kinakasuhan ngayon, at kahit na sinabi ng President Duterte, hindi sila makukulong, kinasuhan pa rin ng NBI, kinasuhan ng Secretary of Justice, malakas siya pareho ko, walang bail yan. Kaya meron tayo, sa mabagal nga lang, mapapabilisan kung lahat tayo ay talagang agresibo na mag-testify. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Richard Gordon. Thank you, sir. Thank you very much. Good talk to you again, Carol. Thank you.